Good day mga ka-DIYers. So, ngayon, change muna tayo. So, may product review muna tayong gagawin. So, nautusan akong bumili ng isang magandang multimedia speaker, no? Kaya gusto nila is branded, pero ang budget is nasa 2,000 pesos lang. So, ito ang napili kong brand na sinuggest sa kanila. So, ako na yung nag-order sa halagang 2,000 pesos. So, ang ating napiling product na i-recommend sa ating kaibigan para sa kanyang multimedia setup sa bahay ay itong Edifier. Okay? So, yung mga may alam sa sound system, sigurado alam nyo na ang brand na ito, no? So, hindi ito yung mga speaker na mumurahin lang. So, naghanap ako sa online, sa Lazada, ng pinakamurang Edifier na pasok sa budget na 2,000. So, yan yung pasok dun sa budget niya. So, ayan. Ayan ang itsura niya. So, ang ating Edifier, ang model niya is M1380. Ayan. So, first time ko lang din naman bumili niyan at makapag-try ng Edifier. So, nakikita ko rin naman yan sa mga mall, no? Sa SM. Ayan, makikita natin yan. So, ayan. So, sa resibo, nasa 2,300 yan. Pero dahil sa mga vouchers, ay nabili ko na lang yan ng nasa 1,800 kung hindi ako nagkakamali. Ayan. Pero dyan sa resibo is 2,300. Ayan. So, papakita ko sa inyo ano ba ang laman at iti-testing din natin yan kung umaandar, no? So, syempre ba, pinapatesting na rin sa atin yan. So, ayan ang itsura niya. So, unang-unang bubungad sa atin is yung manual. At saka, makikita mo talaga yung pagka-premium niya. Hindi tinipid yung mga box niya, no? Ayan, no? Yung pagka-box niya, kamukha kapag bumili ka ng laptop, ganyan din yung mga casing. Hindi siya styro ang ginamit nila, no? So, first time ko lang bumili ng Edifier na sound system. Ayan. So, gusto ko ring makita yung performance ng isang Edifier sound system, no? Ayan. So, syempre, para magkaroon kayo ng idea ano yung sukat niya. Ayan yung kanyang sukat. Ayan. Yan yung mga dalawang so, bali ito pala ay 2.1. Dalawang surround speaker, yung maliliit na yan. Dalawang ganyan. At saka isang subwoofer, no? So, yung size ng speaker ng subwoofer, base dun sa description kanina, is nasa 5 inches yan. Ang size ng subwoofer, no? Ayan. So, yan na yung main speaker niya. Yung pinaka subwoofer, yan. So, yan, base sa feel, no, kapag hinahawakan mo siya, mararamdaman mo talaga yung pagka-premium talaga ng sound system na pasok sa budget ninyo na sa halagang 2,000 pesos, no. So, para sa akin, masasabi kong sulit talaga ang 2,000 pesos mo dito, no. Hindi kamukha nung mga ibang brand, yung mga China brand, kamukha nung huling ginawa natin nung previous, yung Lexing. Napakagaan lang niya, although maganda rin naman yung sound, pero ito mararamdaman mo talaga yung pagka-premium niya, yung bigat, hindi tinipid sa materyales, na alam mo talaga na quality talaga siya, quality build. Kaya lang, ang problema sa speaker na ito ay wala siyang Bluetooth, no? So, yan naman ang sukat po niya. Yan yung pinakalapad niya. Just in case na magbabalak kayong bumili niyan, magkaroon kayo ng idea. Yan naman yung pinaka ay yung haba kanina, tapos yan naman is lang lapad, and then yung height naman is yan. Para magkaroon kayo ng idea kung sakaling may pagpapatungan kayo, no? Yan.
So, yan ang itsura niya sa actual. Ayan. So, volume lang yun ng bass. Ayan. Para makontrol nyo yung bass ng ating subwoofer. And then, yung saksakan niya, talagang hindi talaga siya tinipid. Dahil makapal talaga yung saksakan niya, no? Ayan. So, tapos yung mga surround speaker, yung nakita nyo kaninang white and red, is para yun sa dalawang surround speaker. Ayan. So, hindi po yun auxiliary jack or RCA. No? Dahil dun sa controller niya, yan, yung controller na yan, meron na agad yung headphone jack. Ayan. So, kapag may headphone jack, dyan nyo siya isasaksak. Dahil wala yung Bluetooth, no? Tapos, yung controller din niya is hindi siya nakakonect talaga dun sa main, no? Hindi katulad ng ibang mga multimedia speaker, is yung controller is nandun sa pinaka main casing ng main speaker. Ayan. So, ganyan lang ang connection niya, no? Ayan. So, kung mapapansin niyo dyan, so, binubuhat-buhat ko siya kasi may kabigatan talaga siya, no? At saka yung feel niya, yung texture niya, talagang ramdam na ramdam mo talaga yung branded talaga eh. Yun talagang unang mafe-feel mo sa kanya. Unlike yung ibang mga China speaker na lumalabas. Ayan. So, hindi ko pa siya natetest dyan. So, mamaya, maririnig ninyo anong sound niya. Ayan. At ang mga wires niya ay sobrang haba talaga. So, yan is sumahaba. Ayan. Yan yung pinaka-controller niya. So, nandyan yung volume. Meron din siyang mute. Yung maliit na yon. Ayan. Yung maliit na bilog na yon is yung mute yun. Tapos, may saksakan pa para sa headphone. Diyan nyo siya i-connect. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 2 meters ang haba niyan. So, nag-i-extend siya. So, pakinggan nyo naman yung sound niya. HPA Beats. Ayan. So, yan, narinig niya kung ano yung tunog ng edifier na yan. So, masasabi ko is okay na para sa 2,000 na budget na branded. No? At saka yung tunog ng bass is okay na. Pero, just in case na meron kayong additional na budget, ang maire-recommend ako ay ito talaga. So, ito ay nasa 5,000 pesos. Yan ang aming gamit dito sa bahay. Hindi kayo magsisisi sa speaker na ito, no? Na napakaganda. Solid na solid talaga ang bass nito. Walang sinabi yung edifier kanina, no? So, ewan ko lang kung sa same price ng ganito sa edifier. Pero, ang masasabi ko lang, ito isa sa pinaka-solid na narinig ko ang bass ng quality ng sound. So, itong concert na yan ay nagkakahalaga ng 5,000 pesos. Ayan. So, nasa sa inyo na kung ano ang gusto nyong bilhin. Depende syempre kung sa budget ninyo. Kung ang hanap mo ay halagang 2,000 pesos na branded, you can choose the edifier. Wala nga lang siyang Bluetooth. Pero kung may additional budget ka na nasa 2,600, meron ka ng mabibiling multimedia na edifier na merong Bluetooth. Ayan. So, dadagdag ka na lang ng konti, 500. Meron ka ng edifier na may Bluetooth.
Ayan. Pero kung mas gusto mo ng mas quality na ito, ako, nasubukan ko na. Ito ang gamit namin sa bahay, pang karaoke, pang movie marathon. Grabe, solid talaga ang base na ito. So, hindi kayo magsisisi dito. Although, hindi ko naman pinopromote ito. Kaya lang, as my experience, yan ang isa sa mga pinaka-recommend ko na nasubukan kong mga speaker, no, sa bahay. Ayan, malakas, solid ang bass, solid ang subwoofer niya. Ayan yung description niya, kitang-kita niya naman, napaka-solid talaga. Ayan, so sana nakatulong sa inyo, nagkaroon kayo ng idea, lalo na sa mga naghahanap ng magandang multimedia speaker. Alright. Naway sa mga susunod pang mga videos, kung nagustuhan mo yung mga ganitong videos, and so please subscribe, like, and click the notification bell. Ayan, para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload natin na talagang kapaki-pakinabang naman talaga. Alright. Until the next video. Salamat!